kalibutan, nagmamahal na pamasahe. Ilan lang yan sa mga tinitiis ng mga commuters dito sa University Belt kung saan maraming estudyante ang nagko-commute araw-araw. Parami na ng parami ang mga estudyanteng nagbabalik sa mga eskwelahan dito sa Maynila. Kakamustahin natin ang mga Gen Z kung safe at practical pa rin ba ang pagko-commute ngayong patuloy ang pagtaas ng pamasahe. Today, titingnan natin kung paano naapektuhan ng fare hike sa mga estudyanteng madalas mag-commute. Aalamin din natin ang safety ng pagko-commute around the very busy University Belt. Tara! Tara! With thousands of students going to school every day, kailangan ng public transport. Noong 2022, sinabi ng Department of Transportation na plano nitong mapadali at masiguradong ligtas ang commuting experience ng publiko, lalong-lalo na ng mga estudyanteng mag-face-to-face classes. Ayon kay DOTR Chief Jaime Bautista, kabilang dito ang pagpapaganda sa schedule ng deployment ng PUVs, pagbubukas ng additional routes, at striktong fare review. Pero hindi lang commuters ang nakakaranas ng hirap. Pati ang drivers, hirap na rin dahil sa presyo ng petrolyo. Kapag ikaw ay laman ng pasahero sa loob ng isang araw na 300 passenger, malaking tulong po yung 300 pesos. Panduktong po doon sa bibili naming petroleum product doon sa mga station. Sapat po ba itong dinagdag na ito? Hindi po dito talaga sapat. Nalulugi po ang jeepney drivers ng mahigit 400 pesos sa isang araw. Saka ay inaasahan din po namin mukhang hanggang December naaabot po ng 80 pesos per liter hanggang December ang diesel. Ayoko rin po kayong pahirapan, kaya lang po sa ngayon po gipit na kami. So ngayon, ang tanong, convenient pa ba para sa mga ka-Gen Z ang pagko-commute sa pagtaas ng pamasahe ngayon? Cap or no cap? Cap. Para sa akin, hindi na siya equal sa mga sinusweldo ng mga minimum age earners. Lalo na yung mga nalako lang, ganun. Tapos sobrang laki yung increase ng pamasahe ngayon. From like piso, ngayon naging dos. Siyempre, kasi as a student, limited lang yung pera natin, diba? Yung minsan yung 1K or 500, hindi na siya kumakasya dahil din sa pamasahe. Especially to those students na nakakailang sakay sa isang araw. Like 2 to 3 rides just to go to school and to go home. Nagtatakbuhan na, nagkakatapakan, nagkakatulakan minsan dahil konti lang yung mga sasakyan natin para i-cater yung mga tao na gusto sumakay during rush hour. Sa panahon ngayon, especially dahil babae ako, I think po, kasi samot-saring tao yun nakaka-encounter mo na, syempre hindi mo naman kilala. And of course, yung country natin, hindi siya ganun ka-safe para sa akin. Kasi I had experiences na rin na nagko-commit ako at a young age na ganun. Convenient po kasi po may pag-accessibility rin naman po. Hindi lang naman po lahat kaya may accessibility na magkaroon ng kotse o kung ano man. Kaya accessibility po sa mga naglalakad. Naapektuhan po naman po, of course, financially naman po. Tapos, dahil doon, like, maghahanap pa po ng other ways po na para iwasan, pero sadly naman, pero kayo. Yung UV po medyo namamahalan na po, parang mas tumatakas. Nahihirapan po ako kapag puluan na po talaga yung mga bus, yung mga jeep, nagsisiksikan na po. Lalo na pag rush hour. Kasi pag nagpahapon na po, pag rush hour, parang hirap-hirap mag-commute. So parang hassle na eh. Yung budget po namin na, which is like, na-compute po na lahat. Pero kapag parang mas nababawasan yung monthly budget mo, na kailangan, yung isa-set aside, yung parang isa-set aside mo sa aming sarili mo, na kukuha na siya ng budget mo sa pag-commute. Cap, very cap. Mostly sa traffic tsaka yung haba ng pila. Kasi lalo na yung issue ng traffic, alam naman natin na sobrang nakaka-hassle yan. Especially if late ka na, diba? Kaya ang hirap magmadali kasi hindi ka pwede magmadali yung mga ganong bagay. So syempre yung pila, yung mga gantong oras, mga alas 4, alas 5, diba? Ang hirap umuwi kasi dami mong kasabay. Tapos pag-uwi mo, pagod ka, mag-aaral ka pa, everything like that. To a certain extent, okay naman siya. Pero there are a lot of things na pwede pang i-improve sana. Tulad nga nung, yung traffic management system natin, tapos yung
pag-aasikaso ng mga commuters in general para mas convenient tsaka mas less hassle para sa kanila ang daily commute araw-araw to and from sa university and other places. Ewan ko pero parang tuwing lumalabas ako, mas nagmamahal siya nagmamahal eh. Ako kasi personally, meron akong set na amount of money na dala ko every week. So, hindi naman umaangat yun kasi hindi naman sa sweldo. And tuwing umaangat ang presyo ng pamasahe, mas hassle siya kasi nakakabawas sa daily budget allocation ko for the week. May mga bagay na hindi na ako nabibili ngayon dahil nga syempre mas importante ang mag-commute kaysa sa yung mga other miscellaneous stuff. No cap. So from here going to PTEC, so very convenient na siya. Yun nga lang talaga is very traffic. Kasi we're using an ID, so we have a discount. Pero for me, fair naman yung pamasahe. Parang hindi siya relatively talagang naapektuhan. It's because nga we are using a student discount. Parang mas affected kami doon sa taas ng bilihin kaysa sa pamasahe. Hindi naman siya ganun ka-affected. Okay. The biggest issue I have is that there's too many people with public transport. Nakikisiksikan ko with the other people. That's mostly it. The price, I don't have an issue with it. It's not really that hard para makasakay in this area because there's a lot of public transport that comes around here. So it's just the people. I think that depends on the time of day. If you're commuting at night, there's a chance that you could come across some shady characters, but if you commute in the morning, that's not very likely. So I guess it's more of what time of day you're commuting that determines the safety ba? So yeah, the safety.